Welcome to K-Catalog. KIIP Level 2 Unit 9 ng textbook, nasa Munhwa Chongbo, Culture and Information part na tayo. Title ng article natin this time, 한국의 배달 앱. 한국 사람들은 음식을 배달시킬 때 배달 앱을 자주 이용합니다. 배달 앱으로 주문할 때는 먼저 앱을 열고 음식 종류와 식당을 선택합니다. 음식 종류와 식당을 선택하면 식당 메뉴를 볼 수 있습니다. 다음으로 먹고 싶은 음식을 선택합니다. 그 후에 주문하기를 누르고 주소, 전화번호를 쓴 다음에 계산합니다. 계산은 앱에서 카드로 하거나 배달 직원이 왔을 때 현금으로 할 수 있습니다. 배달 앱을 이용하면 아주 편리합니다. Okay, anong sabi dyan? Sa Korea daw, meron silang mga delivery application. So, alam ko sa Pilipinas meron din tayo niyan. So, dito yung pinakasikat is yung Bedali Minjuk. Ayan, ako din madalas dito kami nag-order ng aking family. Meron din yung Yogi-Yo. Ayan. So, sabi, yung mga Koreans daw, kapag umu-order ng pagkain, ay gumagamit ng delivery application. So, 자주, madalas, 이용합니다, to use, madalas gamitin, okay? 배달 앱으로 주문할 때는 kapag ginagamit mo daw yung delivery application, kapag ikaw daw ay mag-order ng pagkain, ang una mo daw ginagawa ay buksan yung application, open the apps, and then pipili ka muna ng klase ng pagkain and kung anong restaurant or kung anong store yung o-orderan mo. 음식 종류와 식당을 선택하면 kapag nakapili ka na daw ng pagkain at ng store na bibilhan mo or orderan mo, 식당 메뉴를 볼 수 있습니다. Makikita mo na daw yung mga menu na ino-offer dun sa restaurant na yon or sa tawag dito, store na yon. 다음으로 먹고 싶은 음식을 선택합니다. Next daw na gagawin is pumili ng food na gusto mong kainin, kung ano yung ino-offer dun sa pinili mo na tindahan or store. 그 후에 주문하기를 누르고, so pagkatapos daw nun, pipindutin mo daw or itatap mo yung 주문하기. Okay, 누르고, to tap or to click kung gamit mo ay laptop or PC. 주소 means address, 전화번호, phone number, 쓴 다음에. So, ilalagay mo yung phone number at saka yung address mo, tsaka ka magbabayad. 계산합니다, to pay, no? So, yung pagbabayad daw, pwede mong gawin dun sa application mismo using yung iyong card, or kapag dumating na yung nagdi-deliver, pwede mong ibigay yung cash. 배달 앱을 이용하면 아주 편리합니다. Kapag ginamit mo daw yung kanilang delivery system ay sobrang convenient daw, which is totoo naman. Okay, so sagutan natin yung mga questions. 한국 사람들은 어떻게 음식을 배달시켜요? So, paano sila nag-order ng kanilang food? Sagot natin dyan, 어떻게 음식을 배달시켜요? 음식을 배달시킬 때 배달 앱을 자주 이용해요. Ayan. So, pwede mo nang isagot to. Tapos yung 이용합니다, gawin mo lang 이용해요. Okay? Next, number 2. 배달 앱을, so dito natin yung lagay. Ayan yung sagot natin dyan. Okay? Number 2. 배달 앱을 이용하면 계산을 어떻게 해요? So, kapag ginamit mo daw yung 배달 application or delivery application, paano naman daw ang payment? 계산은 어떻게 해요? Paano yung payment? So, sabi, 계산은 앱에서 카드로 하거나 배달 직원 왔을 때 현금으로 할 수 있어요 or 있습니다. Yan. So, ito yung sagot sa number 2. Number 3, 여러분 고향에서는 어떤 방법으로 음식을 배달시켜요? So, sa atin din same, di ba? Meron din tayong ganyan. So, maiba lang yung pangalan.
Okay, so pwede nating gayahin pag gusto natin gumawa ng article, gusto natin sagutin yung number 3, yan, babaguhin lang natin kung ano yung sa tingin nating medyo iba. Okay, pero I believe pareho lang ng system. Okay, so that's for culture and information. 발음, so basahin natin. 매울 것 같아요. Paano yung pagbasa? 매울 것 같아요. Number 2, 없을 것 같아요. 없을 것 같아요. Number 3, 뭔 먹을 것 같아요. 뭔 먹을 것 같아요. Dito, in-apply lang yung nasa taas. So, sabi ni Ga, 이거 먹어봤어요? 아니요, 안 먹어봤어요. 그런데 아주 매울 것 같아요. Number 2. So, ito siya, no? 매울 것 같아요. ito siya. Number 2. 학교 앞 식당에 갈래요? 거기는 항상 손님이 많아서 자리가 없을 것 같아요. 없을 것 같아요. Okay. Number 3. 와, 반찬이 정말 많이 나왔네요. 너무 많아서 나 못 먹을 것 같아요. 못 먹을 것 같아요. Yan. Okay. Para naman sa ating vocabulary review, 배운 어휘하긴, ito na yung mga words na na-discuss sa level 2 unit 9. 재료가 신선하다, ingredients are fresh. 국물이 시원하다, refreshing yung mga soup or sabaw. 달다, sweet, 쓰다, bitter or mapait, mapakla. 시다, sour, maasim. 짜다, salty, maalat. 매콤하다, a bit spicy, maanghang-anghang. Okay? Hindi siya yung sobrang anghang. 짭짤하다, maalat-alat, bit salty. 싱겁다, bland or walang lasa, matabang. 조미료가 들어가다, may condiments or seasoning na nilagay. 달콤하다, manamis-namis. 새콤하다, maasim-asim. So, bit sweet, bit sour. Okay, yung may mga komhada, ayan. Sila yung may mga paunti-unti, kumbaga, hindi sila yung strong yung lasa. Okay? 자리가 없다, walang pwesto. 맛집으로 유명하다, famous for being a good restaurant or kilala bilang sikat na restaurant. 줄을 서다, to fall in line or to line up. 양이 많다, marami yung serving. Meat 반찬이 많이 나오다, maraming ino-offer na side dishes. 분위기가 좋다, good ambience or atmosphere. 서비스가 좋다, good service. 칸막이가 있다, there's a partition. So, yung 칸막이, may partition for every table. So, pinag-usapan dyan is yung sa restaurant, no? 찾아가다, to look for. Ibig sabihin na hanapin mo yung restaurant. Pupuntahan mo para hanapin. Okay? Yung lugar na yon, 찾아가다. So, that's for vocabulary review. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.